Lumingon si Sun Ho at nagtanong. Ano, may gusto ba siyang sabihin? Tumawa si Guangshek at sumagot, hindi, wala. Sabi ni Sun Ho, tama, Kim Guangshek, ganoon dapat. Maya-maya, pumayag si Dongjun. Naging mahusay siya sa pagsusulit at na-promote sa ikalawang klase. Gayunpaman, wala na ang sistemang iyon. Nangyari raw ito dahil isang junior sergeant na nakakuha ng promosyon ang nasangkot sa gulo sa piitan. Muntik nang mamatay si Sergeant Lee Sun Ho. Tanong ni Mijan, kaya wala nang pagkakataong makakuha ng espesyal na promosyon. Sabi ni Dongjun, syempre mayroon. Parang kailangan mong iligtas ang mga sibilyan sa isang emergency o makamit ang mga resulta sa pagtalo sa mga halimaw na mas malaki kaysa sa karaniwang laki. Bagamat, sa katotohanan, lahat ng ito ay subject. Sa madaling salita, isipin na lang niya na walang ganoong mga patakaran. Ang mga mangangaso na na-promote dahil dito ay halos wala. Sumagot si Kim Mijan, nakikita ko. Naisip niya ito. Subject, nasa pagpapasya iyon ng commander ng militar, gaano man niya kagusto ang promosyon, hindi niya maaaring hilingin ang mga emergency na sitwasyon para sa mga sibilyan. Sabi nila, halos talunan na ang hukbo ng Hilagang Korea at araw-araw ay may mga halimaw na pumupunta sa mga harapan. Gayunpaman, napakatahimik dito. Sapat na ang 2 araw ng buhay ng isang simpleng sundalo para kay Mijan. Ngayon ay gusto na niyang umunlad. Lumingon si Dongjun at sinabing, Kim Mijan, napakaganda ng iyong ginagawa. Hindi magtatagal ay may promosyon. Naririnig ba niya siya? Akala ni Mijan, ang parang gate na iyon, hindi ito magbubukas. Biglang lumingon ang mga lalaki, narinig ang pagsitshit ng mga speaker. Isang tunog ang lumabas. Kontrol na nagsasalita. Emergency, emergency. Nakumpirma na ang paglitaw ng ilang mga paniki sa gitna malapit sa oil depot. Dapat agad na magtipon ang lahat ng mangangaso sa oil depot at magayos ng mga panangga. Ulit nila, isang emergency. Hiniling ni Dongjun kay Kim Mijan na magmadali, ngunit naisip niya, totoo ba ito? Ang mga paniki sa gitna ay mga paniking halimaw na kasing laki ng bata na naninirahan ng sama-sama. Ang mga individual na ito ay hindi partikular na mapanganib, ngunit napakaliksi. Ang kanilang espesyal na katangian ay ang pagdura ng mga bowl-ang apoy. Ang paglitaw ng mga individual na ito sa oil depot ay nangangahulugan ng isang emergency na sitwasyon kung saan maaaring malipol ang buong squad. Sa sandaling iyon, tiningnan ng sundalo ang mga paniki at sumigaw, ilan ba ang naroon? Tinutok ng lalaki ang target at nagtanong, paano nang ahas na pumunta rito ang mga nilalang na ito? Itinulak siya ng sundalo at sumigaw, baliw ba siya? Hindi ba niya alam na bawal ang pamamaril malapit sa oil depot? Isa pa, ano ang gagawin niya kung tatakbo rito ang mga paniki? Tanong ng lalaki, ano na? Ngayon ay kailangan na lang nilang tumayo at bantayan sila. Sumagot ang sundalo, babantayan nila ang sitwasyon. Hindi pa sila lumilipad papunta sa oil depot. Babantayan nila ang lahat. Darating sila sa lalong madaling panahon para maglagay ng mga panangga. Nagtanong ang lalaki, ano ang gagawin nila kung susunugan ng mga ugok na ito ang oil depot bago ilagay ang mga panangga? Sumagot ang sundalo, kung mangyari iyon, naisip nila kung ano ang maaaring mangyari. At sinabi ng lalaki sa takot na natatakot siyang isipin. Napahawak siya sa kanyang ulo at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sumagot ang sundalo, hindi niya alam. Bakit pa sila pumunta rito? Bigla, may narinig sila na boses sa likuran nila. Ililihis niya ang atensyon nila. Lumingon ang mga lalaki at sumigaw, ano? Hindi ba siya isang recruit mula sa pangalawang kumpanya? Lumapit si Mijan at inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at sumigaw, pare, ano ang gagawin niya nang walang kagamitan? Inutusan siya ng sundalo na umalis ngayon din. Naisip ni Kim Mijan ang mga kagamitan. May oras ba siya para dito? Oo, agad na lumitaw ang mga bisita. Sino ang magtitiyak ng kanyang promosyon? Sa sitwasyong ito, makukuha niya ang ranggo ng private ng mag-isa. Hinarap niya ang isang emergency na maaaring makapinsala sa buong squad at karanasan bilang bonus. Kaya, hindi siya makapagpigil. Paano ito nangyari? Naalala ni Mijan ang labanan sa demonyo at nag-isip gaya ng inaasahan niya. Tumugon din sila sa kanyang demonyong kapangyarihan. Nagpakawala si Mijan ng madilim na mana mula sa kanyang mga kamay at naisip, ngayon ay kanya na ang lahat ng mga ito. Sa sandaling iyon, may dalang mga kahon ang mga sundalo at inutusan silang igalaw ang kanilang mga paa. Mag-ingat, hindi mo maaaring sirain ang kagamitan. Bigla, huminto ang lalaki at nagtanong ang sundalo, ano ito? Bakit siya huminto? Sumagot ang lalaki, ayan. Muling nagtanong ang sundalo, ano? Ano ang naroon? Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang biglang nagtanong si Sun Ho, na may dalang kahon sa kanyang balikat, anong ginagawa nila roon? Huwag silang mabaliw at mabilis na naglagay ng mga kalasag.
Lumingon ang lalaki at sinabing, Sergeant Sunho, narito na, si Private Kim Mi-jun. Sumigaw si Sunho, ano ba yang mga ugok ninyo? Ang private ang humaharap sa mga paniki. At sila ay nakatayo lang at hindi gumagalaw. Humingi ng tawad ang mga lalaki. Sinunggaban ni Mi-jun ang mga halimaw at pinagpira-piraso ang mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya na matagal bago sila pagpira-pirasuhin isa-isa. May mas maganda pa ba? Sigaw ni Sunho, Kim Mi-jun, mga baliw na ugok. Tumakbo siya palapit sa kanya at inutusan itong yumuko at bumalik ngayon din. Anong ginagawa niya roon ng walang bulletproof vest? Naisip ni Kim Mi-jun, kalokohan. Lahat sila ay kanya. Hayaan mo na lang silang damputin sila. Nakita niya ang isang baton sa mga kamay ni Sunho. Ngumisi siya at naisip, wow, magiging masaya ito. Namutla si Sunho at naisip, grabe naman. Bakit sumasakit ang tiyan ko ngayon? Lumapit sa kanya si Mi-jun at nagtanong, Sergeant Lee Sunho, anong problema niya? Ayos lang ba siya? Hinawakan ni Sunho ang tiyan niya at bamulong, ayos lang siya. Tanong ni Mi-jun, talaga? Inalok niya itong gamitin. Sumagot si Sunho, hindi niya kaya. Bilasan mo, hayaan mo siyang tumakbo pabalik. Nagsalita si Mi-jun, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Aalamin mo agad. Hinawakan niya ang baton at binuksan ito, iniisip na hindi naman masama. Pamatay langaw ba ito? Ngumisi siya at naisip, tatalon ba sila? Sinimulan niyang hampasin ang mga halimaw, habang masayang iwinagayway ang baton. Tumayo si Sunho at gulat na naisip, ang lalaking ito, pinipigilan niya ang hindi mabilang na mga middlebat. Tumangala ang lalaki at sumigaw, ayan na siya. Nakita niya ang isang malaking halimaw na nag-iipon ng apoy sa bibig nito. Nag-utos si Sunho na magpaputok dahil sa kanyang responsibilidad. Sumagot ang mga opisyal na naka-duty, oo. Pinuna nila at pinaputukan ng biglang nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Nang makita si Mi-jun, tinawag niya ang middlebat at nagtanong, hindi mo ba tinuruan ang nilalang na ito? Iwinagayway niya ang kanyang baton at sinabing hindi biro ang apoy. Inatake niya ang nilalang. Pagkatapos nito, kumalat ang kidlat sa kalangitan. Nagtanong ang mga lalaki kung kailan siya nakarating sa malayo. Hindi nila alam. Ilang metro na ba ang natakbo niya? Maya-maya, binuksan ng militar ang harang sa itaas ng oil depot at iniulat na gumagana na ang panangga. Kailangan nating mabilis na harapin ang mga cable. Anong problema ng mga middlebat? Hanggang kailan pa sila manggugulo sa mga bangkay? Biglang tinawag si Sunho. Sumaludo ang sundalo at sinabing, nais niya ang kanyang mabuting kalusugan. Lumingon si Sunho at sinabing, oo, mabait siyang bata. Saan nanggaling ang mga ugok na ito? Wala ba sa radar ang kanilang mga screen? Ikinumpas ni Junek ang kanyang kamay at tinanong kung naaamoy niya ang dumi ng daga. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Ilang nilalang ang naroon sa kabuuan? Sumagot si Sunho, 30 katao. Inisip niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng duty commander kaya hindi na siya nag-atubiling sumipot. Ang strategic officer ay si General Song Jun-shik. Sabi ng lalaki, malapit nang dumating ang battalion commander. Sumagot si Jun-shik na naiintindihan niya. Kahit hindi siya dalubhasa sa mga operasyong militar, paano siya makakarating pagkatapos lang malutas ang sitwasyon ng walang ibinibigay na tulong? Siguradong nakatingin siya sa monster radar sa control room. Nagsalita pa rin si Junek. Siya nga pala, Sunho, hindi ba siya ang nagpainit sa mga halimaw na iyon gamit ang kuryente? Magre-report siya sa battalion captain. Sumagot si Sunho, hindi siya iyon. Gulat na tanong ni Junek. Ano nga ba? Sino ang naroon? May isa pa sa squad na kayang humawak ng electric rods na kasing husay niya. Sumagot si Sunho. At hindi lang niya hinarap ang isang middlebat gamit ang electric rod, tinapos niya silang lahat ng mag-isa. Hayaan mo siyang magulat niyan. Sumigaw si Jun-shik. Ano ang binibiro niya? Sinasabi ba niya na lahat ng punit na middlebat na iyon ay natalo ng isang tao? Nakaalis na sa trabaho ang lahat ng mga pinuno, kaya maliban sa kanya, nagawa na niya. Lumapit si Mi-jun sa kanila at sinabing, nais niya ang inyong mabuting kalusugan. Lumapit siya upang ibalik ang electric rod na ipinahiram niya sa kanya. Tiningnan niya ang kanilang mga seryosong mukha at natatakot na nagtanong, talaga bang ganoon ito kamahal? Kinabukasan, nasa silid ng commander ng batalyon si Sunho at inutusan si Kim Mi-jun na umamin. Nakabalik na ba siya sa serbisyo? Sumagot si Mi-jun ng hindi. Tanong ni Sunho, kung gayon, marahil ay na-remobilize na siya. Sumagot si Kim Mi-jun, hindi. Sabi ni Sunho, kung hindi, hindi na niya dapat ulitin ang mga kalokohang kilos tulad kahapon. Sa pagkakataong ito ay mapalad siya, ngunit isa siyang mangangaso at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod.
Naisip ni Mijan na hindi ito swerte, ngunit kailangan niyang tumayo rito at makinig. Sinabi ni Sun Ho na alam niya na ang mga mangangaso ay isang espesyal na organisasyon. Ang tanging bagay na nagpapaiba sa kanila mula sa isang regular na batalyon sa mga tuntunin ng laki ay ang antas ng squad, 4 na magkakaibang dibisyon. Bukod dito, ang kanilang batalyon ay binubuo ng mas kaunting sundalo kaysa sa isang regular na batalyon. Naisip ito ni Kim Mijan, ngunit ang mga awakened ay hindi maaaring ipatawag ng walang hanggan. Kung gayon bakit niya bigla itong sinimulang pag-usapan? Kumunot ang noo ni Sun Ho at nagtanong, alam ba niya kung paano iyon posible? Tiningnan siya ni Mijan nang may pagtatanong, at kinuyam ni Sun Ho ang kanyang kamao at sinabing, dahil ang bawat mangangaso, mula sa private hanggang sa commander ng militar, ay awakened. Siyempre, hindi lahat sa kanila ay mandirigma. Lalo na maraming opisyal ang dalubhasa sa administrasyon, pag-aaral ng halimaw, estratehiyang militar, at pananaliksik ng armas. Naalala ni Mijan ang sarhento. At sinabi ni Sun Ho, gayunpaman, lahat sila ay awakened. Ang mga mangangaso ay napo-promote lamang batay sa mga resulta at kasanayan, hindi sa pamamagitan ng barter. Akala ni Kim Jun, simula kaninang umaga nang sabihin sa kanya na tinatawag siya ng commander ng batalyon, may inaasahan siyang mabuti. At ano ang nangyari? Oras na para sa mga tagubilin. Lumingon si Sun Ho at nagtanong, may inaasahan ba siya dahil sa panloob na pagtawag sa opisina? Sulit ito, Kim Mijan. Ngayon, isang mangangaso mula sa ika-104 na squad na nakapatay ng pinakamaraming bilang ng mga halimaw ang darating sa kanilang batalyon. Sa sandaling iyon, mabilis na pinatakbo ng sasakyan ng Major General ang kalsada. Huminto ang sasakyan at lumabas siya. Maya-maya, pumila ang lahat. Kapitan ng 2 batalyon. Teniente Coronel Lee Janbom. Kapitan ng 2 batalyon, 2 kumpanya. So Jong-yun, estratehikong opisyal ng 2 batalyon. Kapitan Sang Jun-shek, commander ng 2 batalyon, 2 kumpanya, 2 pluton, 2 Teniente Kim Cholman, commander ng 2 batalyon, 2 kumpanya, 2 pluton, 2 pulutong. Sarhento Lee Sun Ho. Kinamayan ni Sukyong si Sun Ho at sumigaw, Sarhento Lee Sun Ho. Kahapon, mahinahon niyang naayos ang sitwasyon, di ba? Magaling. Nagpasalamat si Sun Ho sa kanya at sinabi ni So Yuong na matagal na silang hindi nagkita. Tiningnan siya ni Mijan at naisip, kay sigla ng tingin. Inisip niya kung anong antas ang kanyang 2 Hunter Star. Kaya nilapitan siya at tinanong kung siya si Kim Mijan. Sumagot si Mijan, oo, tama. Private Kim Mijan. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip kung gaano kalakas ang kanyang pagkakahawak. Hinampas siya ni Sokong sa likod at sinabihan ang lahat na magpahinga. Maya-maya, nagtanong siya, natagpuan na ba nila ang lokasyon ng gate kung saan lumabas ang mga middlebat? Sumagot si John Baum, oo. Nakumpirma ang kanilang lokasyon sa isang burol na 1.5 kilometer mula sa hilagang silangang bahagi ng squad. Ang kanilang paligid ay binabantayan at ang antas ng gate ay iniimbestigahan. Sinabi ni Sung na sa sandaling makumpirma ang lahat, dapat silang agad na magulat sa punong himpilan ng kapitan ng dibisyon. Nabalitaan niyang may ilang problema sila sa radar. Sumigaw si Junek. Hindi tumunog ang alarma hanggang sa makapasok ang mga middlebat sa loob ng squad. Nakumpirma na walang problema sa kagamitan at tinitingnan na nila ngayon ang mga blind spot. Sinabi ni Sokong, kung ang problema ay hindi ang kagamitan, kung gayon ito ay ang dami. Inutusan niyang magulat sa logistics center at maglagay ng 2 pang radar. Sumigaw si Junek, oo. Naintindihan niya siya. Akala ni Mijan ay nagkukumpulan silang lahat. Astig yan. Kaya lumingon si Kyuong at nagtanong, Kim Mijan, kumilos siya ng napakatapang kahapon at mabilis na tumugon mula pa sa simula. Pero bakit hindi niya inisikaso ang sarili niya? Kailangan niyang kumuha ng kagamitan. Sumigaw si Mijan, humihingi ng tawad si Private Kim Mijan. Naisip niya, oo, sa ganitong bilis, malamang nawasak na ang kanilang squad. Lumapit si Dusok at sinabing, sige na, nagbibiro lang siya. Mag-isa niyang tinapos ang 30 sa kanila. Sumagot si Mijan, oo, tama. Sabi ni Dusok, kung hindi lang dahil sa mabilis niyang reaksyon, sisubog na sana ang oil depot. Magaling siya, napakahusay niyan. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat. At sinabi ni Soyong na may utang sa kanya ang commander ng dibisyon. Pinunit niya ang patch sa dibdib ni Mijan at nagdikit ng bago. Binati siya ni Dusok sa kanyang promosyon. Una, kailangan niyang pumasa sa ilang pagsusulit, ngunit ang mga sundalong nakamit ang nakamamanghang resulta ay dapat agad na gantimpalaan. Sumigaw si Mijan, Private Kim Mijan, salamat sa kanya. Inutusan ni Dusok ang commander ng batalyon na bigyan siya agad ng 3 araw na bakasyon.
Sumagot ang commander ng batalyon, oo, naiintindihan niya siya. Nagulat si Mijan at naisip, syempre, umaasa siya ng promosyon, ngunit hindi niya ito inaasahan. At isang bakasyon bilang gantimpala. Ang buhay ng isang sundalo ay lalong nagiging kawili-wili. Maya-maya, naglalakad si Kim Mijan sa koridor kasama si Chiman. Lumingon ang commander at sinabing, magaling. Kara-rating pa lang niya at halos hindi pa sila nag-uusap at nakamit na niya ang mga ganitong resulta. Dahil sa kanya, nakatanggap siya ng maraming papuri. Ngumiti si Mijan at sinabing, salamat. Masayang nagtanong ang lalaki, ito ba ang una niyang pag-uwi pagkatapos ng pagpapatala? Ano ang gagawin niya? Sumagot si Mijan, oo. Maya-maya, naglalakad si Kim Mijan sa kalye at sinasabing, syempre, pupunta siya sa computer store para maglaro ng Dungeon Power Fighter. Ngumiti siya at nag-isip. Bukod pa rito, ang bahay niya ay nasa isang kontroladong lugar at walang internet sa buong lungsod. Makakatipid siya ng oras sa paglipat at mananatili rito sa loob ng 3 araw. Tumungo siya patungo sa establishmento nang biglang sumigaw ang isang lalaking dumaan. Hang, nandito na ba siya? Tumingin sa kanya ang lalaki at nagtanong, pupunta na naman ba siya rito? Sumigaw ang lalaki, ayan na. Nakakadiri ang mga sundalong iyon. Hindi siya papasok sa kuweba na iyon. Mamimitis lang siya ng mga puno ng pino sa malapit. Ano, dapat ba niya siyang pigilan? Nakakuha na siya ng pahintulot mula sa may-ari ng bundok at binayaran pa niya ito. Tiningnan siya ng lalaki at sinabing bago pa tuluyang makontrol ang bundok, naroon na si Chon Sung at sinabi niyang amoy lason ang buong bundok. Pinunasan niya ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabing ilang araw na siyang sumasakit ang ulo. Kung pupunta siya roon, mapapahamak siya. Sumigaw ang lalaki sa iritasyon. Pwede ka na lang magsuot ng gas mask o kung ano pa man at umalis na. Tanong ni Mijan, nasaan yan? Lumingon ang mga lalaki at nagpalitan ng tingin. Maya-maya, tinanong ng lalaki kung kaya ba talaga niyang magpatuloy ng mag-isa. Sumagot si Kim Mijan, oo, hindi na niya kailangan ng escort. Nagpasalamat siya sa kanyang tiyuhin para sa pagsakay. Sumagot ang lalaki, nako, kung nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho, pipigilan pa sana siya ng mga sundalo. Siya nga pala, malulutas ba talaga niya ang problema sa bundok na ito? Sumagot si Kim Mijan, oo. Aalisin na ang mga kontrol bukas at makakapasok na sila sa bundok. Gulat na tiningnan ng mga lalaki ang kanyang mga strap sa balikat at nagpatuloy sa pagmamaneho, sinasabihan si Mijan na mag-ingat. At kung may magtatanong man, hindi nila siya pinasakay. Sumagot si Mijan, oo, huwag silang mag-alala. Mag-ingat sila sa daan. Lumingon siya at nakita ang madilim na mana. Akala ni Kim Mijan ay iniwan niya ang computer at lumapit para manood. Isang pamilyar na amoy. Alam niyang ito ay enerhiya ng demonyo. Naglakad siya at nakita ang mga sundalong nakamaskara, iniisip na ang pasukan sa bundok ay nahaharangan lamang mula sa harap at sa gilid ng piitan. Bakit napakahina ng proteksyon sa hangganan? Kung ganoon, sundalo pa rin siya at mas makabubuti para sa kanya na lumayo sa paningin. Napasigaw ang sundalo. Biglang sumakit muli ang kanyang tiyan. Sumagot ang isa pang sundalo at nakuha rin niya ito. Nagtanong ang lalaki at ginawa rin niya. Sinabi ng sundalo na kaya niya. Humingi siya ng tawad, ngunit hindi ito gagana. Sinabi ng lalaki na walang tao rito. Pakawalan mo siya sa mga palumpong. Sapat na para sa kanya ang 5 minuto. Tumakbo ang sundalo sa gilid at sinabing, sige. Sa sandaling iyon, lumabas si Mijan mula sa pagtatago at umakyat sa loob ng kuweba. Gumapang siya at nagtaka kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng mga halimaw. Saan nanggaling ang enerhiyang ito? Sige. Gayunpaman, pinakawalan niya ang kanyang mana mula sa kanyang mga kamay at itinuro ito sa gilid. Iniulat ng system window na ang magic statistic ay tumaas ng 1. Ang magic statistic ay tumaas ng 1. Marami pang system window ang sumunod at sinabi ni Mijan na unti-unti itong tumataas. Iniulat ng system window na kapag ang isang partikular na antas ng magic ay naabsorb, ang corruption skill ay lumalakas. Sa pag-absorb ng isang partikular na antas ng magic, na-unlock ang skill Night Wanderer. Masayang naisip ni Kim Mijan kung gaano siya kaswerte. Iniulat ng system window, si Kim Mijan, siya ang nagtatag ng relihiyon. Si Lumi Nuna ang pinakamagaling. Ang lakas, liksi, at tibay ay 60 puntos at ang enerhiyang demonyo ay 15 puntos. May taglay na mga kasanayan. Kasanayan ng Corruption Rank D, at F Rank Night Wanderer. Naisip niya na isipin na lang ang isang kasanayang angkop para sa mahikang ipinagkakalob. Ang Night Wanderer ay isang nilalang na tinawag sa anyo ng anino. Ang espesyalidad nito ay ang palihim na paglapit at pagpatay sa target. Ito ay napakasikat mula pa noong panahon ni Igord, kaya matutuwa siya tungkol dito.
Upang mapanatili ang pagtawag, kailangan mo itong patuloy na pakainin ng isang tiyak na dami ng enerhiya, ngunit sulit ang presyo. Isang espiritu ang lumitaw sa harap ni Mijan, kung saan siya ay mukhang hindi nasisiyahan at naisip, ano ito? Isang parusa para sa paglipat sa pagitan ng mga dimensyon o dahil sa mababang enerhiyang mahiwagang. Ano man ang kaso, sobra na ito. Ano ang silbi ng nilalang na ito na malapit ng matuno sa isang dampi ng sikat ng araw? Sabi ni Kim Mijan, teka, maliit ang pangangatawan. Isa ba itong conscript na maaaring magtago sa mga anino? Maya-maya, pumasok siya sa kwartel at sinabing, Private Kim Mijan, nakabalik na siya mula sa bakasyon. Pinalibutan siya ng mga sundalo at tinanong kung sino ito. Hindi ba't siya rin ang mangangaso na nagtapos sa mga pribadong aktibidad sa pinakamaikling panahon? Sinasabing ang commander mismo ng dibisyon ang nagbigay sa kanya ng pahintulot at binigyan pa niya ito ng Badge of Honor. Sumagot si Mijan, oo, tama yun. Bigla siyang lumingon at iniabot ang bag kay Dongjun, sinasabing bumili siya ng lotion. Hayaan mo siyang gamitin ito nang maayos ang kanyang kalusugan. Nagulat na tanong ni Dongjun, para sa kanya. Bakit, hindi na kailangan? Kinuha niya ito mula sa bag at masayang sinabi, salamat. Gagamitin niya ito ng may kasiyahan. Pumasok si Guangshek sa silid at nagtanong, nagpunta ba siya sa isang business trip sa ibang bansa? Napaka nakakaantig na pagkakaibigan. Naiirita niyang tanong, binili ba niya ang hiniling niya sa kanya? Sumagot si Kim Mijan, oo, iyon lang. Natawa si Dongjun at nagtanong, kaya ngayon kailangan siyang tretuhin ng may respeto. Sabi ni Taewok, tama, Junior. Dumadaan siya sa opisina ng administrasyon, at nakita ang listahan ng mga kandidato para sa pagsusulit sa pagtatapos, at ang kanyang pangalan ay nakalagay doon. Nagtanong si Jungtae, ano ang hindi ito pinagsama-sama bago pa dumating si Junior? Isa pa, wala pang ang isang taon mula nang dumating siya. Paano siya makakapasa sa pagsusulit? Sagot ni Taewok. Malamang ginawa ng Division Commander ang lahat, pero parang wala na sa oras, di ba? Nagsimulang mag-usap ang mga lalaki. Graduation exam, mga junior. Kakayanin kaya niya, pero isa na siyang private ngayon, hindi na junior, di ba? Sagot ni Kim Mijan. Sa totoo lang, may iminungkahi sa kanya ang battalion commander ng training center. Sinabi niya sa mga lalaki ang lahat at nanlaki ang mga mata nila sa gulat. Tanong ni Taewok, sinabihan ba nila siyang kumuha ng graduation exam ng maaga at pumunta roon? Baliw ba siya o ano? Dahil nakatutok na ang atensyon nila sa kanya, ibig sabihin ba noon ay kukuha siya ng promotion exam? Siguradong baliw siya kung makakapasa siya sa pagsusulit. Naupo si Guangshek sa gilid at nakinig sa lahat ng ito. Sabi ni Jungtae, sa anumang kaso, ang mga kukuha ng promotion exam sa Sabado ay sasailalim sa training bukas. Naghahanda sila ng mga basic weapons para sa kanila, kaya hayaan silang magtrabaho ng husto. Ikinumpas ni Taewok ang kanyang kamay at bahagyang natawa at sinabing, good luck sa kanila. Sargento Kim, hindi siya kukuha ng pagsusulit. Nagtanong si Jungtae, ano? Ayaw niya ng promosyon. Nag-isip sandali si Sargento Cho Mijan. Mga simpleng armas. Iba ba ito sa rifle? Maya-maya, tumayo ang instructor sa mga manunood at sinabing, sige, makinig kayo. Ipapaliwanag niya sa simpleng paraan kung ano ang gagawin sa pagsusulit bukas. Ang mga kukuha na nito ay hindi kailangang maging mayabang tungkol sa alam na nila ang lahat. Magtutuon sila sa mga unang beses na kukuha ng pagsusulit. Una, ang pagsusulit para sa promosyon sa Hunter ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang pagsusulit ay binubuo ng nakasulat at praktikal na pagsusulit. Ang nakasulat na pagsusulit ay madaling maipasa gamit lamang ang pangunahing kaalaman. Mas madali ito kaysa sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho, ngunit alam niyang ang kahusayan ang pinakamahalagang bagay. Isinasaalang-alang ng praktikal na pagsusulit ang pangunahing kasanayan sa armas, pagsusulit sa pagganap, at mga kasanayan sa pagpuksa ng halimaw. Siyempre, papasa si Mijan, ngunit kung makakakuha siya ng mataas na marka, maaaring makakuha siya ng mga pribilehiyo. Kaya, mas seseryosohin ba nila ito? Maya-maya, sumigaw ang commander. Nagsisimula na sila sa pagsasanay ng pangunahing armas. Kaya, mga private, inutusan niya silang kunin ang kanilang mga armas. Mga corporal, kunin ninyo ang inyong mga armas at magsanay doon. Kung makita niya silang nagkakagulo, papatayin niya sila. Ngayon, ituturo niya sa kanila ang mga pangunahing kaalaman sa fencing at pamumuno sa labanan. Malinaw na ang pagsunod lamang sa mga pangunahing kaalaman ay hindi ang katapusan. Ang pangunahing layunin ay ang fencing militar ng hunter-gatherer, at kailangan nilang baguhin iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang sariling estilo. Sumigaw ang kapitan, naiintindihan ba nila?
Sumagot ang mga lalaki, opo, Ginoo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga pangunahing kaalaman. Kaya hayaan silang bantayang mabuti at gayahin siya. Inutusan niya silang huwag lumingon at mag-concentrate. Mabilis na lumipat ang kapitan mula sa isang lugar patungo sa isa pa, iniwawagayway ang kanyang espada. Pinag-isipan ito ni Mijan. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit kinakailangan ang pagsasanay na ito. Pagpatay ng mga halimaw gamit lamang ang isang rifle. Katangahan iyon. Sinimulan ng sundalong gayahin ang kapitan at hindi niya maintindihan kung tama ba ang kanilang ginagawa. Mabilis na naunawaan ni Mijan kung ano at paano niya kailangang gawin. Kaya walang problema. Pinag-isipan ito ni Kim Mijan. Mas mainam ang eskrima sa Yizgard, ngunit lahat ay may lugar. Inutusan sila ng commander na tumigil sa paggalaw. Hinayaan siya ni Kim Mijan na umakyat sa podium. Nanlaki ang mga mata ni Mijan sa gulat at sinabi niya, Private Kim Mijan, naiintindihan niya siya. Naglakad siya pasulong at naisip, anong nangyayari? Tumayo siya at nagsalita ang kapitan. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga galaw, nakita niya na marami pa rin silang pagkukulang. Inutusan niya ang iba na bantayang mabuti kung paano ito ginagawa ni Private Kim Mijan. Nanlaki ang mga mata ni Mijan sa gulat at pagkatapos ay sinimulang ulitin ang mga galaw ng commander na nakita niya dati sa konde. Matamang pinagmasdan siya ng lahat. Maya-maya, nakaupo na si Kim Mijan sa dingding at sinasabing, ang init niya. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang commander at sinabing, Kim Mijan. Dumukot siya sa kanyang bulsa at sinabing, ang galing mo. Talagang nasiyahan siya sa kanyang pagsasanay. Heto, kainin mo siya kapag mag-isa siya. Tiningnan ni Kim Jun ang cookies na ibinigay sa kanya ng commander at naisip, lagi ba niya itong dala? Bamantong hininga siya at akmang kakainin na sana ito nang bigla siyang tinawag. Sabi ni Dongjun, ang galing ng kanyang eskrima. Kung hindi niya mamasamain, maaari ba niya itong ipakita muli sa kanya sa oras ng pahinga? Itinuro ni Mijan ang kanyang sarili at muling nagtanong. Siya, sabi ni Dongjun alam niya na ngayon din ang kanyang unang pagsasanay. Ang kanyang pangunahing sandata ay isang espada, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Maaari ba niya itong tulungan ng kaunti? Tiningnan siya ni Kim Mijan at sinabing kung kailangan niya ng tulong, handa siyang tumulong anumang oras. Nagsimulang magsanay si Dongjun, at pinanood at pinag-isipan ni Mijan. Agad na naging malinaw na nagsanay siya ng husto sa labanan, isang perpektong halimbawa ng eskrima ng militar para sa mga mangangaso. Wala sa mga galaw niya ang problema. Ang kulang kay Private Lee Dongjun ay ang kumpiyansa, at dalubhasa siya sa pagwawasto nito, pero hindi pa panahon. Ngumiti si Kim Jun at naisip na kapag nakuha na niya ito, gagawin niya itong isang primera klaseng mangangaso. Sabado, ang araw ng promotion exam. May mga naglalaro ng basketball, ang iba ay nakatambay sa social media, at may nag-aayos ng chips. Biglang may boses na nagmula sa loudspeaker, isa, dalawa, ito ang control room na nagsasalita. Lahat ng mangangaso na kukuha ng pagsusulit ay hinihilingang mag-report sa stadium. Ulitin nila ulit. Lahat ng mandirigma ay tumugon dito at inulit ang boses, lahat ng kukuha ng pagsusulit. Tumingin si Mijan sa gilid at naisip, oras na para pumunta sa stadium. Maya-maya, nagtipon ang lahat sa stadium. Sumigaw si Cholin, nandito na ba ang lahat? Siya si Second Lieutenant Kim Cholin, ang commander ng 2nd Platoon ng 2nd Company. Siya ang responsable sa pamumuno. Inaasahan niya ang walang pag-aalinlangang pagsunod sa lahat ng utos ng commander. Una sa lahat, dapat nilang bilangin at iulat sa kanya ang bilang ng mga tao sa bawat team. Inutusan niya ang pagsakay na maging mabilis at maayos. Pumasok siya sa loob at sinabi na gaya ng alam na nila, ang pagsusulit ngayon ay gaganapin sa 105th Division. Lilipat sila sa gapyong kung saan matatagpuan ang dibisyon mismo. Sa biyahe, kailangan nilang lutasin ang mga nakaraang tanong sa pagsusulit. Biglang may narinig na boses. Narinig ba niya? Tumingin si Mijan sa direksyon ng tunog at tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at sinabing, sabi nila, kahit ang ika-4 na batalyon ay pupunta sa pagsusulit na ito. Sumigaw ang lalaki, ano ang ibig sabihin nito? Makikilala nila ang mga babaeng mangangaso ngayon. Ngumisi ng malapad ang lalaki at sinabing ngayon sa harap ng mga babae ay ipapakita niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa armas na kanyang hinahasa sa loob ng isang buong taon. Sabi ng sundalo, hindi ba niya balak magmakaawa para sa kanilang mga numero? Sumagot ang lalaki, hindi ito magiging madali. Tumingin si Mijan sa bintana sa kanyang refleksyon at naisip, sige, good luck.
Maya-maya pa sagap yung Gyungo sa punong himpilan ng 105th Division, isang sundalong may dalang armas ang nakatayo sa pasukan at sa ikapitong written test center, isang pagsusulit para i-promote ang mga mangangaso ang nagaganap. Sumigaw ang lalaki, 104th Division, 2nd Battalion. Lahat maliban kay Cho Jung-wok. Nakapasa sila. Lahat maliban kay Cho Jung-wok. Papunta na sila ngayon sa practical test center. Nagsimula nang lumabas ang lahat ng tao sa auditorium kung saan umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Ano ba ang ginagawa niya? Sabi niya, mas madaling pumasa sa written test kaysa sa driver's license exam. Bakit siya bumagsak? Humingi ng paumanhin si Jung-wok. Huminto si Wo sa pasilyo at tumingin sa paligid. Maya-maya, may narinig na boses. Magaling ang lahat sa pag-abot ninyo rito. Binati sila ng buong 105th Division, kasama na ang mga examiner. Siya, si Lieutenant Colonel Lee Choljo, ang namamahala sa promotion exam. Hindi nila kinukuha ang pagsusulit na ito para lang mapabuti ang kanilang antas. 3 dibisyon ang nagtipon dito. Maging tapat sila at makipagkompetensya ng may konsensya. Naisip ni Kim Mi-jun, hayaan na lang nilang isagawa na ang pagsusulit na ito. Sinabi ni Choljo na ayon sa mga resulta ng pagsusulit, may isang taong nakapasa nito ng may espesyal na karangalan. Sila ay sina Private Kim Mi-jun at Son An-so mula sa 104th Division. Wala pang isang taon ang lumipas mula nang sumali sila sa Hanay. Narinig na nilang lahat ang tungkol sa 104th Division, hindi ba? Nagtataka si Mi-jun. May iba pa ba bukod sa kanya? Sinabi ni Chu na umaasa siyang maiiwasan nila ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng lalaki na narinig niya na ang mga private na may magagandang akademikong record ay binibigyan ng ilang uri ng pribilehiyo kapalit ng pag-akyat sa labanan. Totoo ba iyon? Nagsalita ang sundalo at narinig niya na may isang tao mula sa kanilang koponan ang nakatanggap din ng katulad na alok, ngunit lahat sila ay tumanggi. Dahil ito ang ika-104 na dibisyon, kumunat ang noo ng lalaki at nagtanong kung mayroon na sa kanila ang naging mga private. Nagbubulungan ang mga lalaki, si Kim Mi-jun ba yan? Lumingon si Yeon-so at tiningnan sila, nakita si Mi-jun sa karamihan gamit ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga tingin, at mabilis na tumalikod si Yeon-so, namumula sa kahihiyan. Sumigaw si Choljo, magsikap kayong lahat hanggang sa mawalan kayo ng malay. Umalis siya sa plataporma kung saan nilapitan ng susunod na commander. Sabi niya, magandang hapon. Ito si Commander John Sang-chol. Ngayon ay sisimula na nilang subukan ang kanilang lakas, liksi, at tibay. Ang unang pagsubok ay isang pagsubok sa kanilang lakas. Ang buod nito ay simple. Ang kailangan lang nilang gawin ay itulak ang instructor paatras. Naalala ni Mi-jun ang sinabi sa kanya ng commander na kung igalaw niya ang blokeng ito kahit 1 pulgada, tatanggapin siya. Naisip niya kung ito ba ay isang pagsubok o parusa. Anong kalokohan? Sigaw ni Sanchul. Oras 1 minuto. Pinakamataas na score 100 puntos. Pinakamataas na marka 10 metro. Nagsisimula ang pagsusulit sa taong tatawagan ang pangalan. Ang unang aalis ay si Private Kim Jin-hyuk mula sa 103rd Division. Pasulong. Humakbang pasulong si Jin-hyuk at itinulak ang instructor, hinawakan ito sa balikat. Namula siya sa pagsisikap nang bigla siyang itinabi ng instructor. Sabi ni Sancho, Kim Jin-hyuk, tanggal na siya. Para sa inyong kaalaman, kung makakakuha sila ng mas mababa sa 40 puntos sa pagsusulit na ito, bumagsak ang kanilang pagsusulit. Nataranta ang lahat nang marinig nila ito. Nakakuha si Jin Wano ng 10 puntos at natanggal. Nakakuha si Lai Majo ng 20 puntos at natanggal din. Nakakuha si Jung Yuna ng 0. Nakakuha si Jang Dawan ng 15 puntos. Sinusulat ni Sang Cho ang mga resulta at sinabi ng may pagkainis, anong kalokohan ito? Yeon-so, ika-104 na dibisyon, 50 puntos. Nakapasa siya. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Lumingon ang lalaki at nagtanong, medyo nahihiya, si Son Yeon-so ba iyan? Ang ganda niya. Itinuro siya ng sundalo at nagtanong, hindi ba ang ama niya ang commander ng dibisyon? Sabi ng lalaki, wow, kaya pala ganoon ang ibig sabihin nito, mong. Sabi ng sundalo, tingnan mo ang matalim niyang titig. Kung lalapit ka, papatayin ka niya. Tumingin sa kanila si Yeon-so at saka umiwas ng tingin. At napaisip si Mi-jun kung nakatanggap ba siya ng espesyal na parangal kasama niya. Sabi ni Senador Cho, Private Kim Mi-jun, sige lang. Lumapit si Mi-jun sa instructor at naisip, sa pagkakataong ito, paano naman ang pulang bato? Pero kung itutulak niya ito ng 10 metro, baka makakuha siya ng karagdagang puntos. Itinulak niya ito palabas ng sahig at iniladlad ang mga kamay sa harap niya. Itinulak niya ang instructor, na nagulat, at lumipad pabalik.
Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat, at lumapag ang instructor, na nag-iwan ng mga marka sa sahig. Kumunot ang noo niya sa iritasyon at sinabi ni Sang Chul, Private Kim Mijan 100 puntos. Tiningnan siya ni Yeonso ng mabuti at sinabi niya, sa palagay ko ay hindi na siya makakakuha ng dagdag na puntos. Maya-maya, muling may narinig na mga sigawan. Si Private Yu Junhwa, 20 puntos, tanggal na siya. Nagalit ang babae at umalis at ang iba pang mga mandirigma ay labis na kinakabahan, kinakagat ang kanilang mga ibabang labi. Sumigaw si Sang Chul, tumahimik. Tapos na ang pagsusulit sa lakas. Walang sagabal, tumungo sila sa pagsusulit sa liksi. Lahat ng mga natanggal ay dapat sumunod sa mga instructor ng maayos. Nagsimulang maglagay ng mga lambat ang mga lalaki at sumigaw, marami pa sa kaliwa. Sa kaliwa nila inihahanda ang mga kagamitan at iniisip ng mga sundalo kung kailangan ba talaga nilang umiwas ng bala ngayon. Ngumisi ang commander at sinabing, madali lang, mga balang goma ito, pero kung tatama ito, masakit, kaya subukan nilang umiwas. Ngumiti si Kim Mijan at naisip, bago iyan. Sabi ng commander, ang pinakamataas na resulta ng pagsusulit sa liksi ay 1 minuto. Kailangan lang nilang manatili sa loob ng mga gilid ng lambat ng 1 minuto. Ito ay isang pagsusulit sa liksi, ngunit kung tiwala sila sa kanilang pagtank, ang pagtitiis lamang ng 1 minuto ay makakalampas din sa yugtong ito. Ang oras ng paglipas ay 30 segundo. Kung aalis sila sa net o masugatan bago ang 30 segundo, hindi maisasagawa ang promotion text. Kaya, nagsimula na sila. Biglang tinawag si Kim Mijan at lumingon siya. Nakita niya si Dongjun sa harap niya at labis siyang nagulat. Muling nagtanong si Dongjun, bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha niya? Akala ba niya babagsak siya sa strength test? Tumawa si Kim Mijan at sumagot, hindi. Sabi ni Dongjun, lahat ng naroon maliban sa kanya ay kumuha na ng promotion exam. Halos walang tao rito na bumagsak sa skills test. Mas mataas na ang cut-off ngayon kaysa noong panahon ng mga private, at kung mababa ang overall score sa promotion test, mapapahamak siya. Siya nga pala, Kim Mijan, ang mga rubber bullets ay halos parang totoong bala, kaya hindi niya dapat subukang makita at iwasan silang lahat. Napakahalagang bantayan ang gumagalaw na dulo ng baril at hulaan ang trajectory nito. Muling nagtanong si Kim Mijan, sa sandaling iyon, tumama ang bala sa katawan ng isang tao at umalangaw ang isang malakas na sigaw. Natamba ang lalaki sa sahig, nakahawak sa kanyang ulo. Isang sigaw ang umalangaw. Private Yun Kati, tanggal na siya. Instructor, dalhin mo siya agad sa medical station. Susunod, tiningnan ni Kim Mijan ang lalaki at napaisip, base sa resulta ng skills test, malinaw kung bakit siya pasado, pero ang pagiging mapili niya ay katawa-tawa. Si Private Ji Young-gu, tanggal na siya. Sigaw ni Sang Chul, anong mga mahihina to? Sa kalapit na training ground, kasalukuyan silang nagsasagawa ng isang sergeant test na napakahirap na hindi maihahambing dito. Paano sila mapopromote? Kumunot ang noo niya at sinabing, susunod, si Private Son Yeonso. Humakbang siya paarap at mabilis na nag-warm up, umiwas sa mga rubber bullets. Napanganga ang lahat sa gulat, pinapanood ang kanyang mga galaw. Sumigaw si Sang Chul, tama, ganyan talaga, Son Yeonso. Magaling. Huminto siya at tumingin kina Kim Mijan, dahilan para tanungin siya nito. Napansin ito ng lahat at inakala nilang magkasintahan sila. Nagtaka si Kim Mijan, ano? Anong nangyayari? Sumigaw ang commander, susunod, si Private Kim Mijan. Humakbang siya paarap at sumimangot, sinisigurado kong nakatingin pa rin sa kanya si Yeonso. Akala niya ay hindi niya ito nagustuhan. Humihingi siya ng papuri sa pagkuha ng perpektong score. Hihingi na sana niya ito sa bahay. Sa sandaling iyon, lumabas ang unang bala mula sa bar aisles, at tiyak na naiwasan ito ni Kim Mijan. Mukhang nagulat si Yeonso, at inilagay ni Kim Mijan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Iniisip, ipapakita lang niya sa kanila kung ano ang kakulangan sa kasanayan. Lahat ay mukhang nagulat at nagtanong, anong nangyayari? Paano ito posible? Naglakad si Kim Mijan, nakasandal sa lahat ng direksyon. Isang sigaw ang umalangaw. Sumusulong siya. Tumingin si Kim Mijan kay Yeonso at ngumiti, umiiwas sa mga bala. Nag-ambala ang commander at pagkatapos ay pinatay ang timer sa loob ng 10 segundo. Sumigaw siya, tama na, tama na. Tumigil na sila sa pagpapaputok. Kim Mijan, isang perpektong score sa agility test. Sumigaw siya para sa susunod. Maya-maya, pumila ang mga mandirigma sa harap ng tumikim ang commander at tumikim at sinabing, magaling ang kanilang nakuha sa agility test. Sunod, magsasagawa sila ng physical ability test. Ang huling pagsubok, ang physical ability test, ay medyo simple.
Ipinahayag ng system window na nakapasok na sila sa piitan. Ang pagsusulit ay isinasagawa sa isang bakanteng piitan na may 40 minutong limitasyon sa oras. Inutusan ang mga kandidato sa radyo na magsimula. Sa loob ng panahong iyon, kailangan nilang makarating sa turning point at makatanggap ng tatak sa likod ng kanilang kamay mula sa instructor. Ang problema lang ay kung gaano katagal ang pagtakbo papunta sa turning point na ito. Hindi pa sila nasabihan tungkol doon. Nagtaka sina Kim Mi-jin kung inaayos ba nila ang bilis dahil simula pa lang ito. Tumingin siya sa paligid at naisip, nag-iingat ang lahat. Nakakalungkot. Ano ang mangyayari kung tatakbo siyang mag-isa? Bigla siyang itinulak ni Yeon-so palayo at lumingon, habang ibinuka ang kanyang mga braso. Naisip ni Kim Mi-jin, siya na naman ba? Ano ngayon? Sumugod si Yeon-so at ngumiti, si Kim Mi-jin at naisip na sige, ano kaya ang tatakbo nila? Tumalon siya at sumugod paarap habang nakayuko ang katawan. Naramdaman ni Yeon-so na may papalapit sa kanya at lumingon, gulat na nakatitig sa kanya. Ngumisi si Kim Mi-jin at sinabing, ano? Tanong niya ulit, sagot ni Kim Mi-jin habang nag-iisip ng malakas. Hindi niya rin alam. Huminto si Yeon-so at huminga ng malalim habang pinapanood siyang umalis. Naalala niya kung paano siya pumasok sa silid at nakarinig ng mga sigawan. Dumating siya. Ngumisi at sumigaw ang babae. Nakilala niya ang commander ng batalyon pagpasok niya sa training center. Nagtanong ang isa pang babae kung totoo ang mga chismis. Si Son Yeon-so, ang anak ng general, ang veterano na may pinakamataas na kasanayan. Nahiya si Yeon-so at sinabing, oo nga. Sumigaw ang babae. Napakamahinhin niya. Parang totoo. Hayaan mo siyang alagaan siya. Akala niya mapili siya dahil anak siya ng kapitan, pero parang hindi. Hindi nila sasabihing mapili siya. Medyo mayabang siya. Inalagaan siya ng babae at sinabing, sa anumang kaso, naiinggit siya sa kanya. Ang buhay militar niya ay sadyang perpekto. Sabi ng isa pang babae, hindi niya alam ang iba pa, pero sa tingin niya ay napili na ang paborito ng commander. Naisip ni Yeon-so kung anong klaseng tao ito. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig. Tagumpay ng puting hukbo. Pinunit ni Yeon-so ang bandila at masayang itinaas ito. Bumaba siya at sumigaw ng malakas ang commander. Kumpirmasyon ng pagsakop ng puting hukbo sa burol. Isang record na 3 minuto at 34 na segundo. Puting hukbo, may karapatan silang magpahinga sa kanilang mga lugar sa loob ng 10 minuto. Blue Team, kailangan nilang magtipon sa harap ng assistant ngayon. Magaling sa lahat. Para sa inyong kaalaman, 3 minuto at 34 na segundo. Ito ay isang bagong record para sa training camp. Hindi sila pinapayagang umalis sa kanilang mga lugar ngunit kailangan nilang magpahinga. Naupo ang mga babae sa lupa at nagsimulang mag-usap. Ngumiti ang isang babae at sinabing, wow. At wala silang ginawang espesyal. Tanong ng isa pang babae, swerte lang sila, di ba? Sumigaw siya, palakpakan para kay Yeon-so. Tumingin si Yeon-so sa ibaba at nahiya. Pagkatapos, lahat ay nagpapalit ng damit sa locker room at isang babae ang biglang pumasok sa silid at sumigaw. Ang record na kanilang naitala sa training camp sa umaga ay agad na nabasag pagkatapos ng tanghalian. Alam ba nila kung ano ang mas katawa-tawa? Isang bagong record. 1 minuto at 2 segundo. Posible ba iyon? Tanong ng babae, ano? Saan mo nakuha ang ganoong record? Si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na platoon ay nagbasag nito ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Yeon-so at naisip, siya iyon. Maya-maya, naghahanda na ulit sila, naghuhugas at nagsisipilyo. Sumigaw ang babae, narinig ba nila? Si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na platoon ay nagpaputok ng ilang buong putok gamit ang isang espesyal na armas. Nakabasag pa siya ng isang bagong record. Maya-maya, lumingon si Seth Bell at sinabing, si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na platoon ay tumakbo ng doble ang bilis kaysa sa iba at hindi pinagpawisan. Maya-maya, nang matulog na sila, sinabi ng babae, hindi ko alam. Nahuli ni Kim Mi-jin mula sa ika-4 na platoon ang isang aso na kasing laki ng elepante sa piitan. Pagod na inutusan siya ni Yeon-so na tumahimik at matulog. Hiniling ng babae sa kanila na maghintay at makinig sa kanya ng kaunti. At kaya nakatulog at nanaginip kung paano siya kaliit. Habang nakatingin sa kanyang ama na humaplo sa kanyang ulo at umalis ng bahay, nakatulog siya at naisip, magiging malakas din ako tulad ng kanyang ama. Maya-maya, sa opisina ng commander ng batalyon, sinabi ni Choi, nagtulungan sila ng maayos sa 4 na linggong pagsasanay. Ngayon, tinawagan niya ito para kausapin ang anak ng dating amo. Ayos lang ba sa kanya, Hunter Son Yeon-so? Tumanggaw siya at sumigaw, oo, salamat sa iyong atensyon. Tinanong ni Choi kung nakapagdesisyon na ba siya kung saan siya pupunta pagkatapos umalis.
Mahusay ang kanyang akademikong pagganap at maaari siyang maging nangungunang estudyante sa Volunteer Division. Hindi ba't ito ang ika-107 division ng anak ng general? Sumagot si Yeonso, Kim Mi-jun, saan nagsilbing voluntaryo ang trainee na si Kim Mi-jun. Kasalukuyan siyang tumatakbo at iniisip na hindi siya nagboluntaryong maglaro dito. Sa isang iglap, nagalit siya at kumilos na parang bata. Palaging sinisira ng lalaking ito ang kanyang kalooban. Naalala niya ang lahat ng mga piraso ng nangyari kay Kim Mi-jun kamakailan. Namula siya at ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip na nagseselos lang siya dito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Gusto niyang maging mas malakas, hindi ang makuha ang unang pwesto. So ang layo na ng narating niya para maging mas malakas nang wala ang tulong ng kanyang ama. Kung nakakilala na siya ng isang tunay na malakas na tao, dapat niya itong tanggapin at sikaping matuto kahit papaano. Hindi na kailangang umakto na parang bata. May nakita si Yeonso na karatula sa unahan na nagsasabing, Point of Return Confirmation Sale. Hirap na hirap siyang huminga at sinabihan siya ng instructor na bilisan ito. Napakabilis niya. Masayang ipinakita ni Kim Mi-jun ang selyo sa kamay nito at sinabing muntik na itong makatulog habang naghihintay sa kanya. Namula si Yeonso at pagkatapos ay nagalit at sumigaw ng malakas, tatak. Bilisan mo. Anong klaseng paghingi ng tawad ang pinagsasabi mo? Ang mukha niya, nakakainis talaga. Tiningnan siya ng instructor na nagtataka at tumalikod ito at nagsimulang tumakbo palayo. Maya-maya, tumakbo palabas ng siwang si Kim Mi-jun at bahagyang inayos ang kanyang beret. Tumakbo palabas si Yeonso para habulin siya at huminga ng malalim. Sabi ng commander, sige, tapos na ang oras. Unang pwesto, si Private Kim Mi-jun, 29 na minuto. Pangalawang pwesto, si Private Sunho, 32 minuto. Sabi ni Sang Cho, Manjon, magaling siya. Lahat ng stats niya ay nasa pinakamataas na antas, masayang sabi ni Kim Mi-jun. Nagpasalamat si Private Kim Mi-jun sa kanya. Sigaw ng commander. At doon nagtatapos ang stat test. Ang mga mangangaso na makakapasa sa pagsusulit ay dapat magtipon sa harap ng training ground ng 1 o'clock pagkatapos nilang kumain. Naiintindihan ba nila? Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Oo. Inabot ni Yeonso ang kanyang jacket at napansin niyang nakatingin sa kanya si Kim Mi-jun. Inilabas niya ang kanyang dila sa kanya at saka tumalikod na nagdulot ng magkahalong emosyon sa kanya. Masayang tiningnan ni Kim Mi-jun si Dongjun at nagtanong, wow, nakapasa pa siya rito. Humingi ng tawad si Dongjun sa kanya. Ngumisi si Yeonso at sinabing, sa huli, nahulog na naman siya sa pang-aasar. Kahit dito, natalo pa rin siya. Hindi siya makapagsalita. Huminga siya ng sariwang hangin at ginamit ang kanyang headdress. 105th Headquarters ng 2nd Division, praktikal na testing ground. Ang silid ay napuno ng mga halimaw na may mga pamalo at malalakas na dagandong, habang si Dongjun ay nakatayo sa malayo na may hawak na espada. Hinarap ni Dongjun ang mga halimaw nang bigla niyang napansin ang isa pang mabilis na papalapit. Isa pang malaking halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran, na naging sanhi ng pagkawalan ng konsentrasyon ni Dongjun. Muntik na siyang matamaan ng panghampas sa mukha, pero sakto namang nailagay niya ang paa niya sa harapan niya. Lumapit sa kanya ang halimaw at iniwagayway ang pamalo nito, ngunit inatake ito ni Dongjun sa tiyan. Tumabi siya at tiningnang mabuti ang mga mata ng nilalang na nanatiling nakatayo. Tumayo si Kim Mi-jun sa balkonahe at pinanood ang labanan. Ang pangalawang praktikal na pagsubok, ang pangunahing kasanayan sa armas, ay naging mas madali kaysa sa inaakala niya. Ang Basic Weapons Manual na itinuro sa kanila sa simula pa lang ay ang tanging kailangan nila para ipakita sa instructor para sa pagsusulit. Sa kabila ng malakas na lakas ng herbivore, marami sa kanila ang pumasa kung sinunod lang nila ang mga tagubilin. Well, si Kim Mi-jun ay tiyak na nakakuha ng isang perpektong marka. Habang ang karamihan ay kumukuha ng pagsusulit sa swordsmanship, si Private Lee Dongjun ay nakakuha ng mahusay na marka. Gayunpaman, ang tunay na labanan ay mas mahirap. Ang panghuling praktikal na pagsubok ay ang kasanayan sa pagtagumpayan ng halimaw. Para sa isang private na unang klase, ito ay 4 na aso. Para sa mga ordinaryong private, ito ay isang pagsubok kung saan kailangan nilang labanan ang 3 goblin gamit lamang ang mga pangunahing armas. Ito ay literal na perpektong pagsasanay. Inatake ni Dongjun ang halimaw at ibinagsak ito sa sahig, ibinato ang kanyang espada. Pinatay niya ang nilalang at sinabi ng commander, Dongjun, natapos niya ang pagsubok sa pagtagumpayan ng halimaw sa kasanayan sa loob ng 7 minuto at 52 segundo. Hayaan siyang bumalik sa kanyang lugar. Tumingin sa ibaba si Dongjun at inisip na marami siyang pagkakataon na patayin ang mga duwende, ngunit sa bawat pagkakataon ay mukhang hindi siya sigurado. Marahil ay hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan.
Lumabas ng kwarto si Dongjun na hindi maganda ang mood. Sinabi ng commander, susunod. Private Kim Mi-jun, hayaan mo siyang maghanda. Naglakad si Kim Mi-jun patungo sa silid at naisip, hindi niya ito bibiguin. Kung tutuusin, ngayon ay magiging corporeal siya at aalisin ang bawat masamang bisyo na nakatanim sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat at nagtanong, ano? Lumabas si Kim Mi-jun na may dalang malaking bat na may mga pako. Naisip ng kapitan, kahit na siya ang pinakamagaling sa lahat ng demonstration test, hindi magiging madali para sa kanya na lumabas na may ganoong mapurol na sandata. Gayunpaman, naisip ni Kim Mi-jun na ito ang kailangan sa pagsusulit na ito. Lumabas ang mga halimaw at naisip ni Kim Mi-jun na iba ito sa epekto. Sumugod ang mga halimaw sa kanya at nagpatuloy siya sa pagtayo. Hinawakan niya ang hawakan ng bat at inindayog ito. Para siyang kuneho na malapit ng agawin ng agila. Sa isang indayog ng bat, napatay ni Kim Mi-jun ang lahat ng halimaw at pinindot ng commander ang button sa timer. Napasigaw siya, 4 seconds. Napasigaw ang lalaki. Mayroon bang ganoong kasanayang mangangaso sa 104th Division? Sinabi ng commander, sa rate na ito, makakakuha siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng mga pagsusulit. Isang ordinaryong private, tumingin si Kim Mi-jun kay Yeonso at ngumiti. Puslit niyang inisip, oo, siya iyon. Kumunot ang noo ni Yeonso at napaisip, ano iyon? Anong klaseng bastos itong tao? Maya-maya, may umalangaw-ngaw na boses. Ang lahat ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagsusulit. Masayang sabi ng commander, lalo na si Kim Mi-jun. Tumango si Kim Mi-jun at sinabing, Private Corporal Kim Mi-jun. Tinapik siya ng lalaki sa dibdib at sinabing, oo, siya ay isang kayamanan. Mahirap man lang sabihin kung gaano siya kabilas umabante. Natawa siya at sinabihan siyang ipagpatuloy ang magandang gawain. Natatakot siya na si Kim Mi-jun lang mula sa kanilang batalyon ang makapasa sa pagsusulit. Ngunit matapos matanggap ang ulat, labis na ikinatuwa ng commander ng batalyon. Nagulat siya na isang ordinaryong private ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa practical test. Salamat po. Kung siya ay nabigo, ang buong squad ay magdusa sa pagbabalik. Masayang pinalibutan siya ng mga lalaki at nagtanong, problema na ba talaga iyon ngayon? Kapag naging sarhento siya, hindi siya dapat manggahas na pahirapan sila. Intindihin. Ngumiti si Kim Mi-jun at sumagot, okay. Naisip niya, makikita mo kung paano sila kumilos. Nagsimula na silang sumakay sa bus, ngunit huminto si Kim Mi-jun at ipinatong ang kamay sa balikat ni Dongjun. Sabi niya, Private, Dongjun. Humalaklak si Kim Mi-jun at naisip, pagbalik nila, sabay nilang sisimula ng mga pangunahing sandata. Ang mga mandirigma ay nakatingin sa bintana ng bus at nagtatanong kung ano. Lumapit si Yeonso sa bus at tinignan ng maigi si Kim Mi-jun. Nagsimula siyang pumasok sa loob ngunit lumingon siya at tumingin sa strap ng balikat nito. Akala niya ay napakahusay nitong nadaig ang mga halimaw. Naipasa niya ang pagsubok sa pag-promote, tama ba? Pumasok si Kim Mi-jun sa loob at umupo sa isang upuan na nakatingin sa labas ng bintana. Si Yeonso ay patuloy na nakatayo sa harap ng bus, na umaakit sa atensyon ng lahat ng mga lalaki. Naisip ni Kim Mi-jun, kawalang galang sa isang pagsubok sa palabas. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang humingi ng tawad. Magaling na sabi ni Yeonso. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang mukha ni Kim Mi-jun, na idiniin ang sarili sa salamin at bamulong, kung muli siyang mag-aaway, magsisisi siya. Gumalaw ang bus at sinundan lang niya ito at nagtanong, anong klaseng tanga ito? Ang bus ay patuloy na gumagalaw sa kalsada at ang mga lalaki ay nagtanong, ano ang nangyari sa kanya kamakailan? Kim Mi-jun, parang may mata sa kanya si Yeonso. Oo, kahit sa demonstration test, nakatitig lang siya sa kanya. May namamagitan ba sa kanila? Hayaan mo siyang sabihin na parang kapatid. Nag-aalalang sabi ni Kim Mi-jun, aba, nagtalo sila ng konti at medyo kinutya siya. Lahat ng lalaki ay napatingin sa kanya nang nagtataka at nagsisigawan. Nagtalo sila, hindi mo masasabi sa kanyang hitsura. Pinalibutan siya ng mga lalaki at nagpatuloy sa pagsigaw. Kaya ano sa tingin niya ang pinakapinag-uusap ang babae ng 104th Division? Paano niya nagawang kutsain ang kanyang ideal type? Siya ay kanya. Naiintindihan ba niya? May ideal type nga si Hanyung. Oo, simula ngayon akala ni Kim Mi-jun ay iniinis siya ng mga ito. Hindi raw siya ang kanyang ideal type. Tanong ni Hanyung ano? Napaka-impudent niya. Tinuro niya at tinanong tapos sino ang ideal type niya. Sumimangot ang Kim Mi-jun at sinabing Lumi. Nagkatinginan ng lahat at nagtanong kay Lumi kung sino ang girl group member. Sabi ni Kim Mi-jun, siya ang pinakamagandang babae sa Dongpon. Hindi ba nila kilala si Lumi?
Akala ng lahat, lumi. Ilang sandali pa ay naghapunan na sila at nagpas siyang maglinis. Pumasok ang komandante at sinabi, tingnan mo, hayaan silang kumain ng higit pa. Sabi ni Taewak, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang commander. Mukhang good mood siya, sabi ni Jongtae, malamang. Lumingon siya at sinabing, salamat, Kim Mi-jun. Sa tingin niya, lahat iyon ay salamat sa kanya. Sabi ni Kim Mi-jun, salamat. Tanong ni Taewak, 3 guhit na ba siya, kaya malapit na siyang maging sarhento. Tiningnan siya ng mabuti ni Kim Mi-jun nang biglang may pumasok na lalaki sa kwarto at sinabing, second squad. Nagkukumpulan ang lahat sa break room. Sumagot si Dongjun, oo, okay. Tanong ni Hyung, anong nangyari? Sumagot ang lalaki, pupunta siya sa administrasyon para magulat tungkol sa tanghalian ng squad. Ito ay bilang karangalan sa isa sa kanila na nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsubok sa promosyon. Lumingon si Taewak at nagtanong, Lee Sun-ho, ano iyon? Beer ba ito? Tanong ni Jongtae, wala naman silang balak uminom nang wala sila diba? Sabi ni Sun-ho, regalo ito ng commander kay Kim Mi-jun. Ang iba sa inyo ay dapat mawala. Nagsimula na siyang umalis at sinigawan siya ng lalaki. Naikuyom ni Taewak ang kanyang kamao at sinabing alam niya ang lahat sa simula pa lang. Kaya naman sumama siya sa squad nila pagdating niya. Maya-maya, naglalakad si Kim Mi-jun sa looban at tumitingin sa paligid. Inilahad niya ang kanyang kamay at inutusan silang umalis. Ang dark mana ay sumulong at isang espiritu ang lumabas mula rito. Tanong ni Kim Mi-jun, kumusta ang ginagawa niya? Naisip niya. Sa unang pagkakataon na tinawag niya ang nilalang ay ibang-iba ito sa inaasahan niya na ikinagulat niya. Ngunit hindi nagtagal, isang magandang ideya ang dumating sa kanya. Hindi niya kailangan ng assassin sa ngayon, kaya siya lang ang kailangan niya. Hindi siya makakilos ng malaya, kaya siya ang magiging information gatherer niya. Sabi ni Kim Mi-jun, tigilan mo ang pagpapanik at hayaan mo siyang mag-focus. Mula ngayon, hayaan siyang palihim na maglakad-lakad dito at bantayan ang sinumang tila big shot. At kung mayroong anumang impormasyon tungkol sa anumang bagay na kakaiba, hayaan siyang sabihin sa kanya kaagad. Lalo na ang mga hinala ng magic. Inabot ng nilalang ang kamay nito at sinabi ni Kim Mi-jun, okay, okay. Iniabot niya ang maitim na mana sa kamay ng nilalang at sinabing, mag-ingat ka. Hindi mo siya hahayaang mahuli. Naintindihan ba niya? Naisip ni Kim Mi-jun na sabik na siyang nakatingin sa baliw na ardilya na ito. Kung may makakakita sa kanya ngayon, magkakaroon ng kaguluhan tungkol sa isang emergency. Biglang may narinig na boses sa likod niya. Anong ginagawa niya dito? Napalingon si Kim Mi-jun sa takot at sinabing, matagal na rin siyang hindi umiinom ng beer. Natatawang sabi niya, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Tinanong ni Sun-ho kung mabilis ba siyang malasing. Sinabi ni Kim Mi-jun, well, hindi eksakto. Naisip niya, ang mga black magicians ay hindi naglalasing bilang default. Hindi mahalaga kung ito ay alkohol o lason. Ang lahat ay madaling natutunaw, at ang katawan ay nag-aalis ng lahat ng hindi kinakailangang sangkap sa sarili nitong. Binati siya ni Sun-ho sa kanyang promosyon. Nagpasalamat si Kim Mi-jun sa kanya, at sinabi sa kanya ni Sun-ho na huwag maglakas loob na magpahinga at ipagpatuloy ang mabuting gawain. Sabi ni Kim Mi-jun, okay, sige. Lumingon si Sun-ho at sinabing dahil hindi siya mabilis malasing, hindi siya dapat magtagal dito, kung hindi, lahat ng mga lalaki doon ay magnanakaw. Naisip ni Kim Mi-jun, salamat sa Diyos at hindi niya nakita. Kailangan niyang maging mas maingat. Siya nga pala, habang tinititigan siya, mas iniisip niyang isa siyang sundalong FM, pero ang sama ng loob niya. Kinabukasan, sinabi ng lalaking militar na isa lamang siyang likas na henyo. Nang sabihin sa kanya na isa lang ang nakapasa, handa na siyang sipain ang kanilang mga asno. Ngunit ito ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Sumagot si Jung-yun, oo. Sa paghamon ng halimaw, nagtala si Kim Mi-jun ng record na 4 na segundo. Kanina pa, tumawa ang lalaki at sinabing, wow, ang galing. Pinuri siya ni Trung ng labi sa sentro ng pagsasanay, at naging interesado siya, ngunit nalampasan niya ang lahat ng kanyang inaasahan. Ngayon, sinabi ng lalaki, sinabi rin nila na nakipag-ayos siya sa lahat ng mga middlebat sa oil depot. Sumagot si Jung-yun, oo, kumpirmadong si Corporal Kim Min-jun ang unang humarap sa kanila. Ang sabi ng general, wala pang 1 buwan mula nang magpa-enlist siya, at corporal na siya. Ang kanyang paglaki ay hindi kapanipaniwala, at gayon din ang kanyang mga record sa bulwagan ng pagsasanay. Marahil ay nararapat na bigyang pansin ang binatang ito. Ilang oras na lang ay kumalat na ang tsismis sa buong kumpanya. Kung ganoon, papansinin din nila si Kim Mi-jun. Nanlaki ang mata ni Jung-yun at nagtanong, sila.
Siya ay nagsasalita tungkol sa isang espesyal na hunter squad. Kaya ang pinuno ng squad, ang lalaki ay hamarang sa kanya at sinabing oo. May nagsasabi sa kanya na si Kim Mi-jun ay ipinanganak na mangangaso. Akala niya ay nakakita na siya ng maraming mangangaso sa kanyang buhay, kabilang ang mga tinatawag na ngayon na maalamat na hukbo ng mga mangangaso. Marahil ay nasaksihan nila ang pagsilang ng isang bagong alamat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Mi-jun na nakauniporme ay nakatayo sa disyerto na napapalibutan ng isang pulutong ng mga halimaw. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, nandito ba ang lahat? Ilang oras na ang nakalipas, nagising ang mga sundalo na nabitin at halos hindi makagalaw. Si Mi-jun lang ang masayahin. Katatapos lang niyang maligo at pumasok sa kwarto at tinawag siya ni Han Yung na nagtatanong kung ayos lang siya. Kinumpirma niya ito at nabanggit na siya ay nainom ng labis na siya ay talagang isang halimaw. Pagkatapos nito, ibinaling ng Kim Mi-jun ang kanyang tingin kay Sun-ho at tinanong kung kumusta ang kanyang hangover. Napabuntong hininga siya at sinabi sa kanya na minsan siyang pinagpawisan at ayos lang. Napangiti siya, iniisip na isa itong tunay na sundalo. Pagkatapos noon, nagtanong si Sun-ho, pumunta ba siya sa training gym? Dapat malaya siyang maglakad hanggat gusto niya. Isa na siyang corporal ngayon. Naalala niya ang isang bagay, lumingon siya sa kanya at sinabing maganda rin ang kanilang simulation machine. Dapat niyang subukan ito minsan. Nang marinig ito, na-inspire agad si Kim Mi-jun at naisip, ito ba ang VR Hunter Room na narinig niya? Pagkatapos nun, pumunta siya sa training room. Napangiti siya, inaabangan ang ilang hitsura ng isang laro. At pumasok sa loob, gulat na tumingin sa paligid. Ngumiti siya at sinabing ang ganda dito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ayusin ang mga setting at naisip, ganito ba ang ginagawa? Inalok siya ng system na pumili ng halimaw, tugisin, daga, duwende, at orc. Pinili niya ang orc, at ngayon ay hiniling sa kanya na piliin ang bilang ng mga bagay. Ngumisi siya, pagkatapos ay nagsimulang mag-click sa pindutan ng paulit-ulit, at iniulat ng system na lumampas siya sa maximum na bilang ng mga bagay. Ang maximum na bilang ay 30. Bahagya siyang nadismaya dahil naisip niyang doon siya maglilibang. Pagkatapos nito, kinumpirma niya ang mga setting at inalok siya ng system na pumili ng armas. Nang makita niya ito, natuwa siya, nagpa siya, pagkatapos ay isinuot ang VR headset at hinawakan ang controller. Nagsimula ang labanan. Lumipat siya mula sa bulwagan ng pagsasanay patungo sa disyerto at masigasig na tumingin sa paligid, pagkatapos ay lumitaw ang mga orc mula sa lahat ng direksyon at tumakbo patungo sa kanya. Nang makita niya sila, masaya niyang ibinulalas na ito ay napakahusay. Pagkatapos ay itinabi ang isa sa mga orc kasama ang kanyang club at napansin na maganda rin ang mga suntok dito. Pag-indayog ng kanyang sandata, madali niyang hinarap ang mga orc at ang mga kasamahan nila ay umungol ng may banta. Tumawa siya at napabulalas na lahat ng ito ay lubos na kapanipaniwala. Hayaan silang lumapit sa kanya. Sa wakas, natapos na ang huling orc. Naglaho ang kanilang mga katawan at iniulat ng sistema na tapos na ang labanan. Medyo nadismaya siya dahil gusto niyang pumili ng higit sa 30 halimaw. Dahil dito, masyadong mabilis natapos ang lahat. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Pumili siya ng 30 goblins, 30 orc, 30 stone golem, at 30 butiki. Agad na lumitaw ang mga halimaw sa larangan ng digmaan. Inayos niya ang kanyang helmet at nakangiting sinabing magsisimula na ang pangangaso. Sinimulan nilang dahan-dahan siyang palibutan at tumingin siya sa kanila ay nagtanong, nandito ba ang lahat? Sa sandaling natapos ang countdown, nagsimula ang labanan at ang mga halimaw ay sumugod patungo sa kanya at siya ay tumakbo patungo sa kanila at inindayog ang kanyang bat ay bumulalas na siya ay natutuwa na makita ang lahat. Tinawag niya silang cuties at saka nagsimulang mag-strike. Ang unang cutie ay natalo. Lumipat siya sa pangalawa, pagkatapos ay sa pangatlo, pang-apat, at pang-5. Mabilis na natagpuan ng mga halimaw ang kanilang mga sarili sa ilalim ng palakpakan ng kanyang walang katapusang mga suntok. Nagpatuloy ito ng ilang oras at sa wakas ay napatay niya ang huling pares ng mga halimaw. Ngayon ay mayroon lamang mga patay na halimaw sa paligid. Walang nanatiling buhay. Iniulat ng system na tapos na ang labanan at hinawakan niya ang kanyang helmet ay bumalik sa realidad at tinapos ang simulation. Hinubad niya ang kanyang helmet, tiningnan ito ng nakangiti at sinabing ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ang pinakakawili-wiling bagay mula noong doon pa. Iniulat ng system na nakuha niya ang basic blunt weapon mastery skill at tiningnan niya ito ng may pagkalito. Tinapik niya ang window ng system na nagbukas ng isang detalyadong paglalarawan at nagtanong ng bigla. Ito ay medyo maganda, ni hindi niya inaasahan iyon. Pagkatapos noon, tumungo siya sa labasan at naisip, kaya, hindi mo na kailangan pang pumunta sa piitan para makakuha ng mga kasanayan.
Ito ay mahusay lamang. Araw-araw siyang pupunta rito at magsasaya sa iba't ibang armas. Paglabas niya sa koridor, nakita niya ang isang nagulat na Dongjun sa harapan niya. Gulat na tinuro niya ang screen sa tabi ng pinto at nagtanong, ano ito? Hindi niya maintindihan ang sinasabi niya, at nang lumingon siya, nakita niyang ipinakita sa screen ang lahat ng resulta ng kanyang laban. Nagkaroon ng katahimikan ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong si Dongjun, ginawa ba niya ito ng mag-isa? Kinakabahan siyang ngumiti at kinumpirma ito. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya at paglingon sa pinto ay iminungkahi niya na pumunta sila at mag-usap. Kinakabahan niyang tinanong ang ibig niyang sabihin ay makipag-usap sa training room. Nagsimula siyang maghinala ng isang bagay at si Kim Mi-jun ay tumawa na nagsasabi na ito ay pagsasanay para sa kanya. Sa sandaling iyon ang kanyang mukha ay naging nakakatakot pagkatapos ay sinimulan niya itong itulak sa silid at hiniling sa kanya na maghintay kung ano ang sinabi niya doon. Lasing pa lang siya, sinabi ni Kim Mi-jun na pawisan lang siya doon at bumuti ang pakiramdam. Pagkatapos noon ay nagsara ang pinto at sa sandaling iyon ay pumasok si Gwangshek. Nakita rin niya ang resulta ng simulation at sa madaling salita ay nagulat ito.